Mga karangkada, live traffic update muna tayo. Silipin natin ang feed mula sa MMDA Metro Base. Unahin natin ang sitwasyon dyan sa EDSA Quezon Avenue Flyover. Yung nakikita nyong halos hindi gumagalaw ng mga sakyan sa kanang bahagi ng inyong mga screens. Yan yung mga nasa Quezon Avenue at papunta ng Quezon Memorial Circle, papunta ng Quezon City Hall at papunta ng Commonwealth Avenue. Mabigat ang daloy ng trapiko dyan dahil rush hour na ngayon. Samantala, sa left side ng inyong mga screens, yan naman yung galing Commonwealth Avenue at papunta ng Quezon Avenue at papunta ng Maynila. So papunta yan ng Welcome Rotonda. Samantala, tingnan mo natin ang situation din. Sa EDSA White Plains, nakita natin magkabilang linya, moderate na to heavy ang daloy ng masakyan. Unahin natin sa kanang bahagi ng inyong mga screens. Yan naman yung galing Makati, Mandaluyong area at papasok ng Quezon City. Makita natin na medyo dumadami na yung mga sasakyan dahil rush hour nga ngayon. Pero nakita natin medyo mabigat ang daloy ng trapiko sa southbound lane ng EDSA. Ito yung mga galing ng Cubao. Papunta yan ng Mandaluyong at Makati area. June 3, 2025, Martes. Tag-ulan na, sabi ng Pag-asa. Handa na ba kayo sa mga inaasahang pagbaha? Dito sa Arangkada Balita, umulan man o umaraw, tuloy-tuloy ang pagbaha ng mga balita. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako si Caroline Bonquin. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Kabadong holdupper umatras ng palagan ng kanyang biktima. ATM na nasa loob ng pharmacy, nilimas ng mga kawatan. DND at AFP kinumpirmang may mga peking mamamahayag ng China na dumalo sa international dialogue sa Singapore para magpakalat ng maling propaganda sa issue ng West Philippine Sea. Pagpapatuloy ng pagdinig sa impeachment case laban kay VP Sara, lumalamlam na nga ba? Ilang senador, inalmahan ng patuloy na delay sa anilay isang political process. At Gerald Anderson, sinagot na ang isyong hiwalayan daw nila ng aktres na si Julia Barreto. Naunsyami ang tangkang pang-hold up at panggagahasa ng isang lalaki sa babaeng bantay ng isang laundry shop sa Quezon Province. May report si Ryan Paraboles. Kabubukas pa lang ng laundry shop na ito sa Sariaya sa Quezon nang pumasok ang lalaking yan. Nagtanong umano ito kung magkano magpalaba. Sabay nakiusap kung pwedeng makicharge ng cellphone. Pinayagan naman ng bantay ng shop ang lalaki. Habang abala sa pagsiselfone ng babaeng bantay, mapapansing may binunot sa bulsa ang lalaki. Baril na pala ito. Nagdeklara siya ng hold up. Kinuha ng lalaki ang bag ng biktima, pinapasok niya rin ang biktima sa CR at tinangkang gahasain. Pero nang mapansin ng biktima na nanginginig ang sospek at tila kabado, pumalag na siya. Nagpambuno ang dalawa sa banyo. Nang marinig naman ng sospek ang pagdating ng ina ng biktima, tarantang tumakbo palabas ang sospek. Ibutak mo! Ano kasi mo may boto? Ha? Naiwan niya pa ang cellphone niya na naka-charge. Nagtamo ang biktima ng ilang kalmot at pasa. Naipablatter na rin ang nangyari. Tinutugis na rin ng mga otoridad ang holdupper. Ryan Paraboles, Sumarangkada sa Pagbabalita. Ano kasi mo may boto? Hindi bababa sa 1.5 bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang natagpuang palutang-lutang sa dagat ng Zambales. May umaarangkadang balita si FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Higit 200 kilo at nakasilid sa mga sako ang mga hinihinalang shabu na natagpo ang palutang-lutang sa dagat. Isang grupo ng mga mangingisda mula Bataan na naglalayag sa West Bajo de Masinloc sa Zambales ang nakakita sa mga ito noong May 29, 2025. Noong unay, inakala pa nilang mga food pack ito, pero laking gulat nila nang makita ang 10 sako ng hinihinalang droga. Agad nilang dinala sa Mariveles ang 10 sako at ipinagbibigay
Ibinibigay alam ito sa Philippine Coast Guard nitong June 2. Nasa kon ma'am sila ma'am, sa Bataan Coast Guard, tina-turnover ma'am. Sa inventaryo, natuklasan na ang mga sako ay naglalaman ng humigit kumulang 222 kilo ng umanay shabu na nagkakahalaga ng 1.509 billion pesos. Ayon sa Philippine National Police, hindi na bago ang ganitong modus ng mga drug syndicate para makapagpuslit ng droga sa bansa sa pamamagitan ng mga shoreline. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung sino ang mga nag-iwan ng mga sako-sakong droga sa karagatan. Ibibigay ang mga hinihinalang droga sa PIDEA Bataan Provincial Office. Grace Hurtao, umaarangkada sa pagbabalita. Nasabat sa buy-bust operation ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng marijuana. Nakabalot na parang parcel ang mga marijuana na nasamsam mula sa 2 sospek kahapon ng tanghali sa La Trinidad, Benguet. Nakuha mula sa sasakyan ng 2 sospek ang 21 balot ng marijuana. Inaalam pa kung saan nila ito nakuha at kung saan dadalhin. Nilimas ng mga kawatan ang laman ng isang automated teller machine sa isang botika sa Cebu Province. Alamin ang kanilang modus sa umaarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Nagulantang ang mga empleyado ng isang pharmacy sa barangay Hagubiao sa Mandaue City sa Cebu. Pagpasok kasi nila kaninang umaga, may mga bitak ng semento sa loob ng establishmento. Yun pala, binaklas na ng mga magnanakaw ang automated teller machine sa loob ng pharmacy at nilimas ang laman nito. Batay sa inisyal na investigasyon ng Mandaue City Police Office, dumaan sa bakanteng lote na katabi ng pharmacy ang mga magnanakaw at tinibag ang pader. Nang mabutas ang pader, pumasok sa pharmacy ang mga kawatan at doon na isinagawa ang pagnanakaw. Inaalam pa ng mga otoridad kung magkano ang nanakaw ng mga salarin. Tinitignan na rin ang mga CCTV footage sa loob at labas ng pharmacy upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga responsable sa krimen. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Iniimbestigahan na ang insidente kung saan namatay ang mahigit 20 aso at pusa matapos ibiyahe sa barko. Heat stroke ang sinasabing dahilan ng pagkamatay ng mga hayop. Nagbabalik si Clark Pasuit. Patay po lahat ng karga namin. Yan, dahil sa ayaw kami pa. Posibleng maharap sa reklamo ang nagpadala at ang shipping lines na nagbiyahe sa mga pusa at aso sa isang passenger vessel na siya nilang ikinamatay kamakailan. Nasawi ang 23 aso at pusa na isinakay sa isang barko papuntang Cebu noong nakaraang linggo. Ayon sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries, posibleng namatay ang mga hayop dahil sa heat stroke. Sa investigasyon, sinasabing mula pa sa Batangas ang mga hybrid na mga aso at pusa na dumaan pa sa Iloilo City bago pumunta ng Cebu. Nais pa imbestigahan ni DVMF head na si Dr. Alice Utlang ang insidente. Aniya, posibleng hindi sinunod ng shipping lines ang protocol sa pagbiyahe ng mga alagang hayop sa barko. Magsisimula na rin ng sariling investigasyon ang National Animal Welfare Offices. Samantala, naglabas na ng opisyal na pamahayag ang Starlight Ferries, ang shipping lines na sinasabing sinakyan ng mga aso at pusa. Sa kanilang Facebook page, sinabi nilang wala silang biyahe na Batangas to Iloilo to Cebu. Dagdag pa nila, wala ring nakasaad sa kanilang manifesto na may mga aso at pusa silang isinakay sa kanilang mga barko. Patuloy pa rin ang kanilang internal investigation upang malaman kung totoo ang nangyari at kung may dapat bang managot. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Yan, dahil Binanata ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang propaganda umano ng China sa harap ng international audience sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Nakumpirma pa ng pamahalaan na may mga nagpapanggap na mamamahayag mula China para baluktutin ang usapin sa West Philippine Sea. Ang detalye sa ulat ni Cherubim Ganaden. Yan ay utos ng Peking, hindi Beijing, Peking. Yan ang tunay na pangalan ng China. Diretsahang sinabi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. na hindi Code of Conduct ang problema sa South China Sea, kundi trust deficit laban sa China. Sa kaparehong sesyon, ilang delegado mula China ang nagbigay ng mapanulsang komento. Why can't the Philippines do the same? And yesterday, Malaysian Prime Minister Anwar mentioned he advised your president to engage dialogue and communication with China. Hindi nagpaurong si Chodoro.
While we are members of ASEAN, we are sovereign countries, each with its own territorial integrity and sovereignty. Hindi pa dito nagtapos. Binisto ni Teodoro ang umano'y mga peking journalist na lumapit sa kanilang delegasyon at naglabas ng baliktad na kwento online. May mga nagpapanggap na journalist na hinahabol kami ni CS. Yan ang mga gawain ng China dito. Yan ay utos ng Peking, hindi Beijing, Peking. Yan ang tunay na pangalan ng China. Na nagtatanong na balagbag tapos binabaliktad ang video. Ako tinanong, nakipagsagutan ako na matagal. Hindi tayo proxy, natural Pilipino tayo Pero sila magnanakaw ng teritoryo. Kinumpirma rin ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner ang insidente. Kahapon hinarang ako at yun nga, pinipilit tayong tanungin. Naglabas sila sa WeChat, binaliktad nila yung istorya na umiiwas daw tayo sa mga tanong nila. Tayo daw yung nag-infiltrate or nag-encroach, pumapasok dun sa teritoryo nila. Kasunod ng insidenteng ito, mas pinagtibay ni Bronner ang paninindigan ng Pilipinas. Lalaban tayo. Hindi tayo papayag na api-apihin. Ganyang kababaw mag-isip itong China, imbis na mag-engage, binabastos ang mga proseso na ganito. Habang nagpapatuloy ang negosasyon sa Code of Conduct sa South China Sea, nanindigan ang Pilipinas na hindi propaganda kundi katotohanan at batas internasyonal ang dapat mangibabaw. Ayon sa DND, hindi nila palalampasin ang mga tangkang sirain ang imahe ng bansa gamit ang Peking naratibo, lalo na sa usapin ng soberanya sa West Philippine Sea. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Naghahanda na ang Philippine National Police ng contingency plan sakaling maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa, ang dating PNP chief at pangunahing nagpatupad ng war on drugs sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay bagong PNP Chief General Nicolas Torre III, hindi pa nila ihahayag ang mga detalye nito. Hinamon din ni Torre si dating presidential spokesperson Harry Roque na umuwi sa bansa at harapin ang kasong qualified human trafficking kaugnay sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ito yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o para rally. You really have to come and submit yourself to the jurisdiction of the courts and make your case and give your arguments regarding your case. Samantala, opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang simula ng tag-ulan. At kasabay nito, tanong sa mga lokal na pamahalaan, handa na ba sila sa baha, bagyo at paglikas? Narito ang report. Dalawang bagyo ang inaasahang tatama sa bansa ngayong Hunyo, kaya inihahanda na ng pamahalaan ang mga detalyadong geohazard maps at color-coded rainfall alerts dahil kung walang agarang evacuation plan, nandyan ang banta ng trahedya. Dapat maayos ang evacuation centers, hindi siksikan at higit sa lahat, malinis. Kasama sa dapat paghandaan ang pagkakaroon ng espasyo para sa mga alagang hayop at livestock. Sa urban areas gaya ng Metro Manila, puspusan na ang paglilinis sa mga kanal, estero at ilog. Dengue season na rin, kaya dapat siguraduhin na malinis ang mga paaralan at komunidad, lalo't papasok na ang mga bata sa klase simula Hunyo 16. Nanawagan ang Department of Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan na maghanda sa mga epekto ng habagat. Ito'y matapos ideklara ng Pag-asa na pumasok na ang panahon ng tag-ulan sa bansa. Hinikayat ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng maagap na hakbang batay sa Operation Listo Protocols para mabawasan ang panganib sa buhay at ari-arian. Dapat umanong tiyakin ng mga lokal na pamahalaan na may sapat na tao at gamit ang mga operation center. Pinapayuhan din sila na magsagawa ng mga simulation drill at community exercise para masubok ang mga pamamaraan ng pagresponde at paglikas. Sa
Sabi ng Pag-asa, opisyal nang nagsimula ang tag-ulan. Iba't iba ang paraan ng paghahanda. May mga nagpapakumpuni ng bahay, may mga nagsastock ng gamot at pagkain, at meron ding naghahanda sa posibleng pagbaha. Kaya ang tanong sa araw na ito, anong ginagawa mong paghahanda ngayong tag-ulan? Parinig nga ng iyong masasabi. Medyo tinaasan na namin yung basement tsaka yung flooring in-slant na namin para pagdating ng tubig, alis na rin siya. Lahat ng tubig galing sa taas, dito man mag-converge. Kaya 1-2 oras na ulan, wala na yan hanggang dito na yan. Siyempre yung pag-order ko ng mga paninda, laylo muna kasi pagbabaha, mahihirapan kami magtaas. Lagi po ako nag-prepare ng payong kasi mainit po, tas biglang uulan. Kaya sulit po pagpayong. Nag-iimbak po ako ng mga pagkain para po sa mga anak ko. At paglalabas naman po, nagdadala po ako ng payong everyday. Lagi po magdadala ng payong in case na maabutan. Maabutan man po, sisilong na lang po sa school. After class po, ganun po. Para sa akin, handa ko na lang yung payong tapos ready na lang din ang vitamins in case na maulanan. Nakamotor, kapote kasi hindi maiwasan yung mababahang lugar. Tsaka nag-iingat din sa pagmamaneho since nakamotor ako. Pag tag-ulan po talaga, naghanda po kami na mayroong dilata, ganon, bigas, yung mga immediate na pangangailangan. Tapos yung mga gamit, tinaakyat na namin sa taas. So yung mga nakatira sa kanal, nako, mag-ingat na kayo dahil delikado tumira doon sa mga kanal na yan. Dahil syempre pwede siyang malunod doon. Ikaw, paano ba usually naghahati? Lalo na yung mga pumapasok, no? Yun ang mga kawawa. Yes, oo. Ako naman yung paghahanda ko kasi sa bahay, may go bag kami para mapalindol man or baha, ready. Naka-ready na, no? Tsaka kawawa. Alam mo, ang kawawa dyan, yung mga nagko-commute or mga gumagamit ng motorsiklo, no? Oo, kasi kawawa. talagang mababasa sila, lalo kung malakas yung ulan. Lalo na kung yun yung kabuhayan nila, yung mga nag-aangkas or yung mga joyride kung whatever, no? Kawawa naman sila. Okay, sa ibang balita, target na matapos ang konstruksyon ng Amandayehan Port ngayong linggo. Ito ay para magamit na ang port at mabawasan ang mga stranded na cargo trucks bunsod ng ipinatutupad na load limit sa San Juanico Bridge. At live mula dyan sa Amandayehan Port, sa Samar, naroon si FMR News Tacloban correspondent Jay Barion. Jay, bago ba ang port na ito? Jeg, hindi bago ang port na ito, existing na ito, pero ngayon ay inaayos pa para lumawak ang rampa. Puspusan ang konstruksyon sa Amandayehan Port sa Basay, Samar para mabuksan ito ngayong linggo. Target kasing mabuksan ang pantalan para maibsan ang dami ng mga stranded na cargo trucks bunsod ng load limitation sa San Juanico Bridge. Ayon kay Boy Achelas Gabica, project engineer ng Aqualine Construction Company, kumpiyansa sila matatapos ngayong linggo ang isang lane ng pantalan kung saan 2 barko ang pwedeng makadaong sa nasabing rampa. Asa ngayon, matatapos namin yung half. So most probably matapos namin yung half, may bibigay namin sa kanila. So pwede na possible ito, pwede na itong kalasing namin na construct na half, pwede na maging dak ng 2. Pero sa harap ng inaasahang pagbubukas ng pantalan, problema naman ng Barangay Amandayehan ang kawalan pa ng comfort rooms at kakulangan sa supply ng tubig. Dahil dito, nanawagan ang barangay captain sa lokal na pamahalaan ng Samar at Basay na tulungan sila habang hindi pa nasisimulan ang operasyon. Ngan itakon lagin aaro, so kaditon kanda gobernur ngan hera mayor nga inin dinhi kinahanglan manggud namon so kaditon mga toilet kun ano la kay magwaray gud namon dinhi waray tubig kitamon port. Mas marami pang roll-on, roll-off o ro-ro vessels na masasakyan ng mabibigat na cargo trucks patawid ng Tacloban City. Inaasahang makakabiyahe sakaling mabuksan na ang Amandayehan Port. Pero hapag kaya na itakon hakikitan tungod hit approval hit aton province hit Samar ngan hera mayor hit Basay in klaro ka upay nga inin waray na makaurulang. At yan ang latest mula rito sa Amandayehan Port, Jack. Yes, Jay, isang tanong lang, no? Nasolusyonan na nga yung problema sa alternatibong ruta para mga makarating yung cargo. Pero paano naman yung problema sa dagdag gastusin ng mga negosyante na ipapasa din sa mga consumer? May naisip na ba na solusyon para dito? Medyo mahaba itong ating
answer, sagot, Jack. Ano? Ayon kay PCCI Leyte President Eugene Tan, meron silang binubuong resolusyon para sa Regional Development Council na ako inamuna ng PPA ang mga ilang bayarin na sa mga port. Isa na rito ang amandahihan dahil sa ngayon pa lamang na hindi operational ito, no? Ginagamit ng mga trucker at cargo vehicle ang mga daungan ng Maginoo at Calbayog para makarating sa isang pribadong daungan sa Ormoc City bilang alternatibong ruta, at ang ruta naman ng Calbayog City at Catbalogan City papuntang Ormoc City ay kada cargo truck ay halos 17,000 pesos ang pesos at mahigit pa ang binabayaran na halos 13 oras ang itinatagal ng biyahe. Kaya mas makakatipid daw para sa mga negosyante ang Maindihan Board dahil ayaw nilang malugi sa kanilang kalakal. Jack. Okay, maraming salamat Jay Barion at ingat kayo dyan. Mabuhay kayo. At mula rito sa Maindihan Board, Pasay Samar, Jay Barion umarangkada sa pagbabalita. Inanunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin na mananatili sa pwesto ang karamihan ng mga kalihim sa gabinete ni Pangulong Marcos. Kabilang sa mga mananatiling secretary ang nangangasiwa sa agrikultura, edukasyon, kalusugan at transportasyon. Giit ni Bersamin, base ito sa performance review at kagustuhan ng presidente na tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan. All of them who have been retained, including myself, are expected to give fresh attention to the mandates and to give more performance, show more performance in our respective areas. And if you will note, these secretaries whose resignations have been declined need to be announced. Sinimulan ng isama ng Department of Social Welfare and Development sa food stamp program ang 20 pesos per kilong bigas. Ito ay bilang bahagi ng hakbang para mapababa pa ang bilang ng mga Pilipinong kapos sa pagkain. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, bumaba na ang bilang ng mga nagugutom sa mga pamilyang food poor mula nang ipatupad ang food stamp program, kaya't lalo pa nila itong pinalawak. Ang mga tindahang kasama sa programang 20 pesos kada kilong bigas ay ang mga kadiwa center at maliliit na kooperatiba ng magsasaka. Sabi ni Gatchalian, sila ang bibigyan ng supply ng murang bigas. Kaya kapag may food credit ang mga benepisyaryo, mas marami silang mabibili. Sa gitna ng patuloy na hamon sa presyo ng bigas, ipinag-utos ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang agarang pag-aaral kung paano magiging nationwide policy ang 20 pesos rice program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang ulat ni Angela Babad. Inatasan ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez ang Congressional Policy and Budget Research Department o CPBRD na pag-aralan ng posibilidad ng institutionalization ng 20 pesos kada kilong bigas bilang pambansang polisiya. Ayon kay Speaker, ito ay bahagi ng suporta ng Kamara sa advokasya ni Pangulong Marcos na gawing abot kaya ang bigas para sa bawat Pilipino. Sa inisyal na tansya, 7 pesos kada kilo ang kailangang subsidiya para sa mahigit 44 million beneficiaries o halos 140 million pesos kada araw, katumbas ng 51.1 billion pesos kada taon. Plano ng Kamara na i-phase in ang programa sa loob ng 4 na taon para masiguro ang fiscal sustainability. Ipinunto rin ni Speaker Romualdez ang malaking agwat sa farm gate at retail price ng bigas. Solusyon dito ang mas direktang procurement mula sa farmer cooperatives, dagdag na post-harvest support at price stabilization ng NFA. Kasama sa mga isinusulong na panukala ang Rice Assistance Fund, National Rice Buffer Stocking Act, Rice Competitiveness Enhancement Fund Expansion, Logistics and Market Stabilization Fund. Tiniyak ni Speaker Romualdez na kasangga ng palasyo ang Kamara sa pagsusulong ng abot-kayang bigas sa bawat tahanan. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Kung may 20 pesos kada kilong bigas sa kadiwa, kaya rin kaya ito sa bawat palengke sa buong bansa. Kasama natin ngayon si Deputy Secretary General of the Congressional Policy and Budget Research Department of House
of Representatives, Secretary General Jun Miral. Magandang hapon po. Welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Caroline Bongkin. Magandang hapon, Jack at Caroline at sa iyong mga taga-subaybay. Yes, sir. Una-una, gaano kayo realistic at paano natin masusustain ito? Kasi nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sabi nga niya is, watch me sustain it. So may konting pressure ho sa kanya. Paano kayo makakatulong na masustain itong programang ito? Naatasan nga ni Speaker na pag-aralan namin yung programa, no? Siguro magandang yung kasing target, yung 20 peso per kilo rice program. Siguro pag pinag-aralan natin just cursory look lang sa buong mundo naman, no? Parang yung Universal Food Assistance Program, parang walang ganung klaseng programa, no? But meron mga food assistance program and these are targeted. So, tinitingnan pa natin, dahil kasi as initially presented yung 20 peso per kilo rice program, ang nasabi doon ay targeted siya doon sa mga sa poorest of the poor, kaya ng mga 4-piece beneficiary, yung mga senior citizen, yung mga solo parents, and yung mga minimum wage worker. So, at the moment, hindi pa siya para maging universal o para sa lahat, ano? And siguro nga kailangan pag-aralan na kaya parang phase in. So and baka tingin namin siguro kung halimbawa talaga targeted to, baka pwede nating masustain nationwide and talaga namang kinakailangan talaga dahil kahit yung halimbawang we have grown, yung GDP natin have grown respectfully at around 5% per annum. But in spite of that respectable GDP growth rate, makikita natin na dun nga sa mga survey na meron pa rin mga hunger incidents like around 12.6%. That means some of our Filipino poor are still experiencing hunger. And so I think everyone has the right to food, yung basic human right, yung right to food. Nobody deserves to be hungry. So I think importante na yun ang ma-address siguro dahil kasi the rest of the population naman I think can afford yung yung pagbaba na ng presyo dahil even in Vietnam, I was looking at the data. Yung converted to Philippine peso na to, yung retail price nila do sa market nila, converted to pesos is yung malaking range, yung lowest is 27 pesos and 48 centavos. Yung most expensive is 48 pesos and 85 centavos. So, and yung siguro ang kinakailangan talaga lang ng subsidy ay yun lang talagang mga mahihirap because yung ordinary na kaya natin, hindi naman kinakailangan talaga ng food subsidy, especially yung rice subsidy. So siguro at the start, we would like to recommend na talagang it should be targeted to make it really sustainable. But then magsisimula pa lang kami ng pag-aaral namin. Sir Jun, may timeline ba kayo kung paano, gaano katagal yung magiging study, yung pag-aaral, and then gaano katagal bago ma-implement itong nationwide na 20 pesos kada kilo? Kasi, di ba, yung ibang mga lugar sa Visayas and Mindanao, sa mga susunod na buwan pa yung talagang pagtanggap nila nito? Yeah. We're given by the speaker 60 days to conduct the study, and siguro madami din kinakailangan, yun nga, like halimbawa, as of now, medyo constrained din yung government because like yung pinagmulan nitong initial implementation is yung mga buffer stock, yung sobrang yung buffer stock ng NFA, doon na kinuha yung mga, dahil kasi kinakailangan ding palitan yun dahil kasi pag masyadong matagal na mabubulok din. So, nire-replenish yun para to stay fresh. So, so yun yung initially na pinanggagalingan. And as of now, yung NFA, because of the rice tariffication law,
is limited to just in buffer stocking. They cannot be engaged in commercial trading now because of the rice tariffication law. So baka yan isa pa rin mga kinakailangan pag-aralan kung yung mga amendments to existing laws that can constrain this program. But subject pa yan sa pag-aaral. But yun nga, ang tingin natin kung kasi yung ibang LGUs kahit before meron na rin silang mga ganitong programa din na bumibili sila naman from yung mga rice farmers nila. So baka kasi this should be really, kung gusto natin mapatupad ng mabilisan din, talaga this should be in partnership with the local government units, because after all yung social protection at saka yung agriculture, mga devolved functions na yan eh. So baka naman po pwede talagang pagtulungan to ng national government at local government yung implementation nitong 20 per kilo rice program. Okay. Marami pong salamat, Sir June Meral, sa inyong oras. At aabangan po namin yung magiging resulta ng inyong pag-aaral. Salamat, Thank you sir. po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din sa inyo. Thank you. Sa gitna ng hamon sa climate change at pagpapatibay ng agrikultura, mahigit 200 makinarya at gamit para sa National Irrigation Administration ang inihatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang ulat ni Kath Kahukom. Sa Barangay Wawa, Taguig City, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang turnover ng 229 na bagong equipment at vehicles para sa irigasyon. Bahagi ito ng ikatlong tranche ng NIA Refleeting Program na layong pagandahin ang operasyon at maintenance ng mga irigasyon sa buong bansa. Kung may kailangan ayusin sa irigasyon, dapat may agarang aksyon at matibay na solusyon. Giit ng Pangulo, mahalagang may modernong kagamitan ang mga magsasaka, mapa-lowland o upland, upang tumaas ang ani, guminhawa ang buhay at lumago ang kita. Hinarap din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang usapin ng climate change na lumilikha ng tagtuyot, malakas na ulan at paiba-ibang panahon. Kaya naman ang refleeting ay mahalagang hakbang para sa kahandaan ng bansa. Hindi po titigil ang administrasyong ito sa pagpapatupad ng mga programa na makakapagbuti sa anyong mga kinabukasan. Pinayuhan din ni Pangulong Marcos ang NIA na siguraduhin ang maayos na paggamit at pag-aalaga sa mga bagong kagamitan. Tiniyak niya na patuloy ang suporta ng gobyerno para sa modernisasyon ng agrikultura bilang susi sa food security, stable na hanapbuhay at matibay na ekonomiya. Naniniwala ako na sa ating pagkakaisa, matutupad ang ating pangarap na pagkain sa bawat mesa, hanap buhay na sapat sa araw-araw at kinabukasang puno ng pag-asa. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong pasilidad sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City kanina. Personal, inikot ng Pangulo ang Immigration Area, OFW Lounge at Rest Area, TNVS Zone at Arrival Curbside. Matapos ang maikling briefing mula sa New NAIA Infrastructure Corporation or NNIC, ang NNIC ang kasalukuyang namamahala sa paliparan matapos itong italaga bilang private operator ng NAIA. Layo ng inspeksyon na tiyaking maayos ang implementasyon ng mga pagbabago at mapabuti pa ang biyahe ng mga Pilipino at dayuhang dumarating sa bansa. Sa aming pagbabalik, batang sakay ng laruang sasakyan, humarurot papuntang highway. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Isa na namang panibagong tensyon sa West Philippine Sea. Hinarap ng Philippine Coast Guard ang China Coast Guard vessel sa loob mismo ng ating exclusive economic zone sa Zambales. May report si Ryan Palaboles. Sa kabila ng malalakas na alon, this is Philippine Coast Guard vessel ERP Zabra, MRRP 4409.
your advice that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone? Agad na inaksyonan ng Philippine Coast Guard ang presensya ng China Coast Guard vessel na namataan 76 nautical miles mula Palawig Point sa Zambales. Malinaw na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, paulit-ulit na kinumpronta ng BRP Cabra ang Chinese vessel based sa UNCLOS. Ngunit hindi ito sinagot ng China. Bukod sa pagprotekta sa teritoryo, agad ding rumisponde ang BRP Cabra sa distress call ng bangkang FFB Janjan na nasiraan ng makina sa karagatang malapit sa Baho de Masinloc. Matagumpay itong hinila pabalik sa Subic Port. Ryan Parabole, sumaarangkada sa pagbabalita. Sa pagtatapos ng regular na pagdinig ng House Committee on Overseas Workers Affairs sa 19th Congress, inaprubahan ang isang substitute bill na layong tiyakin ang maayos, tuloy-tuloy at makataong reintegration para sa mga balikbayan nating OFWs. May report si Angela Babad. Incorporate them when we submit the final committee report to the Committee on Buo ang suporta ng komite. Pinangungunahan ni Tingog Party List Representative Jude Asidre sa panukalang batas na magbibigay ng livelihood support, employment services, financial access at psychosocial care sa mga OFW bago pa man sila tuluyang makauwi. reintegration counseling, and even psychosocial support. Our OFWs reserve that kind of serious sustained help when they return home to their families and communities. Kasabay nito, tinalakay din ng House Resolution No. 499 laban sa mga peking freight forwarders na paulit-ulit umanong nanlilinlang sa mga OFW. Hindi na ihahatid ang mga kahon ng pagmamahal na kanilang pinapadala. They are more than just packages. They carry love, sacrifice, and a reminder of home. When someone messes with that, when someone abuses the trust, it's more than a business problem. Kabilang sa mga solusyon ng isang joint administrative order mula sa DMW, DTI at BOC na magpapahigpit sa accreditation, magpapataw ng parusa at magtitiyak ng proteksyon sa mga padalang kahon. Our goal is simple, to protect our OFWs and to give them the peace of mind. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Mas umiinit ngayon ang usapin kung matutuloy ba o hindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lalo na at nasa huling bahagi na ang 19th Congress. Narito ang ulat ni Angela Babad. Hearing none, motion is approved. Senate Secretary. Sa muling pagbubukas ng Senado, kumpirmado, June 11 ang itinakdang araw kung kailan boboto ang mga senador kung iko-convene na ba bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte. Ang plenaryo ang dapat magpasa niyan. Klaro naman ang kanyang opinyon at posisyon kaugnay sa bagay na yan. Pero hindi para sa akin na sabihin niya ang posisyon ng kabuuan ng Senado. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, kahit magdesisyon ng 19th Congress na ituloy ang kaso, pwedeng baliktarin nito ng 20th Congress. Dahil aniya, no Congress can bind the next. Kung aprubahan ng Senado sa June 11 ang pagdinig, saka pa lang itatalaga ang mga senator judges, babasahin ng articles of impeachment at maglalabas ng summons kay VP Duterte. Pero may babala, paglampas ng June 30, mawawala ng bisa ang otoridad ng mga House prosecutors at maaaring mahold ang trial hanggang sa pagbubukas ng bagong Kongreso sa July 28. Kontra naman dito sina Senators Coco Pimentel at Risa Ontiveros. Hindi ito simpleng batas kundi political process ng Kongreso na pwedeng magpatuloy kahit matapos ang termino. Nagbabala rin si Representative Laila De Lima ng mamamayang Liberal Party List na ang delay ay paalala ng nakaraan kung kailan ginamit ang kapangyarihan para takpan ang katotohanan. Tsaka ilang beses na yan nadi-delay, ilang beses na yan napopostpone. Hindi pwedeng nagtuturuan yung House of Representatives and the Senate. But what is clear is nandun sa Constitution. Sa kabila ng paalala ng Senado na internal lamang ang postponement, sinisi ng bayan ng Administrasyong Marcos dahil sa umano'y pagpapakita ng pagkiling at kawalang gana sa laban kontra katiwalian. Sa June 11, malalaman kung bubuksan nga ng Senado ang pinto ng paglilitis o kung isasara na ito sa kasagsagan ng tanong ng taong bayan. Sino ang tunay na humaharang sa hustisya? Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Iginiit ni dating Senate President Franklin Drilon na pwede pa ring ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa 20th Congress.
Reaksyon ito ni Drilon sa pahayag ni Senador Francis Tolentino na hindi pwedeng tumalon sa susunod na Kongreso ang impeachment trial. Sinabi ni Drilon na ang impeachment court ay isang collegial body. Tulad aniya ng Korte Suprema, maaari pa ring litisin ang mga nakabingbing kaso kahit magkaroon na ito ng mga bagong hukom. Dagdag pa ni Drilon, dapat ay noon pa inaksyonan ng Senado ang impeachment ni Duterte dahil mandato ng ito sa saligang batas na litisin ito. Pero hindi aniya sinasabi sa batas na dapat tapusin ang paglilitis sa loob lamang ng Kongreso kung kailan nabuo ang complaint. Sa aming pagbabalik, kilalanin ang bagong henerasyon ng mga mamamahayag ng DZMM Radyo Patrol sa East 30. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Muntik nang dumiretso sa highway ang isang batang sakay ng humaharurot na laruang kotse sa Quezon City. Nakuhanan sa video ang matulin na takbo ng laruan. Wala itong preno kaya agad hinabol ng isang lalaki. Nang malapit nang dumiretso sa highway ang bata, saktong naabutan siya ng lalaki at tuluyang nailigtas. Aroy. Ayon sa Department of Trade and Industry, pasok sa kanilang price guide ang karamihan sa mga gamit pampaaralan na ibinibenta sa Divisoria ngayong papalapit ang pasukan. Ilan pa nga sa mga produkto ay mas mababa pa sa itinakdang suggested retail price. Ayon sa DTI, magpapadala sila ng warning laban sa mga tindero na lalagpas sa tamang presyo ang bentahan. Isa sa mga haligi ng pagbabalita ang DZMM Radyo sa East 30. Sa mga nagdaang dekada, unang puntahan yan sa pagputok ng balita at kaagapay nyo sa public service. Muli ngayong nagbabalik sa Himpapawid kasama na ang bagong henerasyon ng mga radyo patrollers. At nandito nga ngayon sa studio sina Robert Mano, Christian Yuzores, Marlene Padiernos, Steve Raz at si Trisha Lindo. Magandang hapon sa inyo, bagong henerasyon at si Robert Mano. Hindi, biro lang, no? Tino mo naman, di ba? Yan, ano. Pero yun, Robert, unahin natin sa iyo, no? Siyempre, ikaw yung, siyempre, tinitingala ka nila, at ano. Okay. Anong pakiramdam mo nung nalaman mo? Of course, isa ka sa DZM talaga, na Radyo Patrol, may number ka pa noon. Anong reaction mo nung finally ibabalik na? Parang bumalik yung saya, bumalik yung eagerness to deliver ng magaganda at mga balitang dapat malaman ng mga tagapanood at tagapakinig ng DZMM. Higit pa sa goosebumps yung naramdaman mo, higit pa sa pag-iyak yung mararamdaman mo kasi parang nabuhay ulit ako. Nabuhay ulit yung mga taong nakikinig at umaasa sa mga balitang ibinibigay ng DZMM. Okay. Kasi nga DZMM is DZMM. Yes. So para dun sa mga bago nating radyo patrollers, gaano ka laking para sa iyo, malaking pressure ba itong dinadala nyo na kayo ang bagong batch ng mga radyo patroller? Nice, si Marlene. Hello po. Well, para po sa akin, malaking pasalan po siya, malaking pressure bilang bagong henerasyon po. Kasi to think na kung ano yung iniwang legasiya ng mga naunang DZMM Radyo Patrols na parang
ngayong nagre-launch po ulit yung DZMM, parang andun kami sa punto na kailangan naming pantayan at kung maaari kailangan namin higitan kung ano yung nagawa nila. Given na rin po yung mga bagong technology na available ngayon, na pwede na namin magamit sa pagbabalita po. So malaki po yung pressure, pero make sure naman po namin, nagagawin namin yung lahat para makapaghatid ng mga balita po ng tama po. Trish. Yun, gaya po sabi ni Marlene, ibang pressure kumbaga parang prestige po. It's an honor to be part po dun sa lineup ng mga reporters, maging part ng history na ipagpapatuloy yung legacy. And ibang pressure po rin siya. Kumbaga parang ibang weight on your shoulders, ika nga po, na may burden na kailangan kapag nagbalita ka, mabilis, accurate, tama, as much as possible. We still live up po dun sa mantra na una sa balita, una sa public service. Christian. Pressure yung sagot nila. Parang dapat Pagandahan to, pagandahan to. Ako kasi I grew up listening to DZMM. Talagang kinalakan kong nakikinig sa DZMM. Huwag ganun. So naririnig ko na sa Robert nun pala. Huwag ganun. Pero kumbaga, ano siya para personally, ano siya sa akin, hanggang ngayon hindi ako kapani-paniwala para sa akin na nandito ako part of the team. Pero aside from challenge, responsibility, like what Trisha and Marlene mentioned, na bukod sa pantayan namin yung legacy ng mga previous Radyo Patrol, yung mahigitan namin and siguro at the same time, yung mai-level sa kung ano yung demand ng public ngayon when it comes to news and information. Nagbago na yung demand ng public ngayon kumpara noon. At the same time, kami bilang part ng new generation, kami yung inaasahan na mas madaling makaka-adapt doon sa needs and demand ng public sa information. So dapat kunin namin yung responsibility na yon to be able to deliver to the public yung dapat tama and accurate na information. Steve. Galingan mo. Huwag mo sabihin yung edad ka na nagsimula na kinig. Ayoko yung mga tanong. Pressure tuloy ako sa mga sinasabi niya. Pero yun nga, pressure din kaming bagong henerasyon ng Radyo Patrol dahil dati radyo lang yung napakinggan, pero ngayon ay may social media na. Marami na tayong competitors, hindi lang sa TV, sa radyo, pati sa digital. Pero lagi yung pinanghawakan namin, pag kami nag-uusap, kailangan yung balita namin is kumpirmado at sigurado. Oo, yun nga Yun nga, anong hamon sa inyo, lalo na sa mga bago? Pati na rin kay Robert, no? Kasi nga may social media. Unahan yan Dati, hintayin mo sa radyo, mapakinggan mo. Pero ngayon, kalaban yung social media. Doon ka agad binibreak. Paano nyo hinaharap yung hamon na yan? Sinong gusto? Marlene? Sige po. Pero kasi sir, sa social media po kasi hindi lang mga kapwa mo journalist ang kalaban mo May mga vloggers, may mga bystanders na sila rin nagpo-post po. At the same time po, for example, may nag-viral na video, kailangan mong hanapin kung ano yung totoo, kung alin yung original, bago mo kuhanin yung mismong storya. At kailangan mong i-research. Baka uso kasi ngayon sir yung recycle ng mga video. So, kailangan mo talagang hanapin at kailangan mo talaga mag-research talaga regardless kung gaano kadali makakuha ng mga material on social media. Pero ano pa rin po yung parang responsibility mo na kailangan tama yung kukuhanin mo at tama yung ibabalita mo kalik sa social media. At syempre papabilisan din naman po talaga ang posting. So kailangan talaga mabilis. So Pero of course yun nga, sabi di ba turo sa atin dyan dati sa newsroom na hindi naman yung paunahan pero kailangan accurate din. Oo, ang report mo. Ikaw, Kalin, ano kay Robert or Ayan. Ito siguro para dun sa mga nakakabatang mga radyo patroller. Hindi kasi tsaka kay kuya, Hindi, ito yun. Kasi syempre, di ba, sabi nyo nga, lumaki kayo na nakikinig ng DZMM. Anong klaseng DZMM? Yung gusto nyo naman na maabutan ng generation ngayon and yung, kumbaga, maaalala dito sa pagbabalik ninyo sa ere? Trisha? Or, sige, si Christian. Siguro yung unang-una yung legacy, apart from the legacy ng mga previous, siguro yung pagpapatuloy ng brand na una sa balita, una sa public service, na bukod sa nauuna sa pagbibigay ng balita, yung tuloy-tuloy na verified yung mga information. Like what Marlene mentioned kanina, na ang kalaban nga ngayon yung mga vloggers, mga content creators. I think what separates us sa kanila is meron tayong values formation as journalists, di ba, na we don't just report and post immediately until it's verified. So siguro kahit hindi siya ganun kalaking pagbabago from what previous Radyo Patrols did,
yung maibabaon namin into the future na yung continuous yung legacy ng pagre-report ng tama, ng accurate, ng beripikado. Walang sobra, walang mintis, pero tama lang para sa kailangan ng taong bayan. Ikaw, Robert, anong tingin mo itong bago ma-offer ng DZMM? Kasi nanggaling ka na doon sa previous na, no? Pero anong tingin mo magiging pinagkaiba ngayon? Sa akin siguro, bukod lang dun sa mga means ng pagkuha ng balita at paraan kung paano mo ito i-broadcast. No? Dati kasi diretso radio ka lang. Ito siguro more than the bagong i-offer. Ang sa akin, mas nagmamatter yung ipagpapatuloy kung ano yung inabutan dati. Na tipong kapag ang publiko may tanong, kapag ang publiko may doubt, kapag ang publiko may gustong klaruhin, walang ibang pupuntahan. DZMM lang. Kaya ito yung challenge sa amin na dapat yung mga balita, yung mga impormasyon na dapat nilang malaman, bago pa man matanong sa isip ng publiko, nagagawa na namin yung istorya at ini-offer na natin sa kanila. Kung meron kayong message dun sa inyong mga masugid din talaga na nakikinig at nanonood na ngayon sa teleradyo, ano yung mensahe nyo? Simulan natin kay Steve. Siguro unang-una maraming salamat po sa pagtutok po sa DZMM, sa Radyo sa 630 at syempre po sa DZMM Teleradyo. Sa araw-araw na pakikinig at panonood po walang sawa dahil naniniwala ho kami at syempre kayo po, pinapadabon niyo po sa amin na kami po ang inyong unang takbuhan kapag may kailangan kayong impormasyon. Christian? Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Yun lang po ang para sa akin. Asahan po niyo na patuloy kami magsisikap yung buong team namin sa pag-gather ng information, accurate and fast, and at the same time, yung pasok po sa pangangailangan ng taong bayan. Christian? Para naman po sa amin, una, syempre nagkapasalamat po kami sa lahat ng mga nakikinig, sumusuporta, naniniwala po dun sa pinakamantra po ng DZMM. At pinapangako po namin na magpapatuloy po kaming ihatid yung mga balita na tama, mabilis, at saka yung mga malalalim na storya na hindi karaniwang naririnig sa mga sa social media, hindi napapakita. Itong mga malalalim na storya, ito yung mga everyday struggle ng mga Filipinos. Somewhat na kailangan, kumbaga parang relatable din, mapakita yung storya na yon na hindi usually nakikita. Ako po, yung message ko po sa mga pakinig namin ay hindi po namin kayo bibiguin na hindi namin kayo bibiguin na mapantayan at kung sakali mahigitan pa yung mga naunang radyo patrollers ng DZMM at titiyakin po namin na tama at totoo yung mga balita po na ibibigay namin. Of course, Robert. Opo, unang-una po maraming salamat sa mga nagpahayag po ng pagkasaya, excitement dahil bumalik ang DZMM sa ere. At sana po gaya ng mga suporta na ibinigay niyo several years ago sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta, sana ngayon din po kasama niyo kami habang nagluluto kayo, kasama niyo kami habang nakahiga kayo, kasama niyo kami habang nagkukwentuhan kayo ng pamilya ninyo. At kapag may mga tanong po kayo, wala po kayong ibang pupuntahan kundi ang DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Okay, nako, maraming salamat sa pagpasyal nyo dito sa studio ng Arangkada Balita. Robert, Maylene, Trisha, Christian, and Steve. Of course, ramdam na ramdam ko ang edad ko. No? Graduates ko kayo. Okay, hey, guys, good luck. Good luck and ingat sa field. Thank you. Love Without Label. Yan ang tema ng bagong pelikulang Only We Know na tampok sina Charo Santos at Dingdong Dantes. Ito ang mainit-init na kwentuhan kasama ang ating Chika Queen, FMR DJ Chloe Weber. Dalawang taong sugatan sa pag-ibig. Nagtagpo sa isang pagkakaibigang di inaasahan. Yan ang kwento sa Only We Know. Napanood ko po yung trailer and it was parang ano po siya, it felt to me na parang bago po siya. It's a new take on relationships na they would say unconventional. Well, as you had mentioned, it's something different, something new, something fresh, di ba? Iba siya dun sa traditional definition of a love story. Yes. Binigyang buhay namin ang karakter ni Betty at ni Ryan sa isang magandang kwento ng pagkakaibigan at pagmamahal. Si Charo bilang si Betty, isang retiradong guro. At si Dingdong bilang si Ryan, isang engineer na balo. Sa katahimikan, nakahanap sila ng kakampi. Hindi dahil sa titulo, kundi sa pag-unawa.
Ano pong ma-expect ng ating audience sa Only We Know? Kung magmamahal ka, for as long as wala kang tinatapakan, huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa panghuhusga ng mundo, di ba? Age does not matter, should not matter. There should be no boundaries. Pag nagmahal ka at ibigay mo ang buong puso mo at kaluluwa. Oh, thank you so much, Miss Charo. Only We Know, isang kwento ng pag-ibig na hindi kailangan lagyan ng pangalan. Isinulat at dinirect ni Direk Irene Emma Villamor. Mapapanood na sa mga sinihan. Isama mo na yung taong mahal mo o kahit yung mamahalin mo pa lang. Ako po si DJ Mia at marami pa tayong mga chikang aabangan mga kaarangkada. Balik muna sa inyo, Jack and Caroline. At yan ang mga balitang umaarangkada ngayong araw. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako si Caroline Bonquin. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.